Sa isang masukal na kagubatan sa itaas ng malaking puno ay mayroong isang lalaki ang mahimbing na natutulog habang nakatayo. At nang siya ay nagising ay naisip niya na noong siya raw ay natutulog ay patuloy lang siyang naglalakad patungo sa liwanag sa kabila ng napakadilim na kawalan, at ngayon ay napunta siya sa hindi pamilyar na lugar at pakiramdam niya ay gusto niyang palaging nakikipaglaban, hindi raw niya alam kung nararamdaman lang raw ba niya ito dahil gusto niyang mag-hunting ng kahit ano. Isa raw talagang kabaliwan ang isusugal ang buhay para lang sa sariling kasiyahan. At sa kabila ng kanyang mga iniisip habang naglalakad sa kagubatan ay napansin niya na sa kanyang unahan ay mayroong beast ang abala sa pagkain sa isa pang halimaw na kanyang napatay. Kaya iniisip nitong ating bida habang nakamasid sa likod ng malaking puno na naramdaman raw niya na sa kabila raw ng kanyang panunood sa halimaw ay hindi raw talaga niya maiwasan ang manabik sa pakikipaglaban. Dapat raw siyang mag-hunting dahil pakiramdam niya ay masyado na siyang nagugutom. Dahil dito ay agad na inatake nitong ating bida ang beast, at sa isang tama lang ng kanyang espada ay agad na hati ang katawan ng halimaw. Nang kanya nang kinain ang essence sa katawan ng napatay niya na halimaw ay nasabi niya na siya raw ay nakakakuha ng kapangyarihan kapag kanyang kinain ang essence ng demonic beast. Marahil raw ba kapag kanya raw itong kinain ay malaki ang pagkakataon na ang taglay na kapangyarihan ng demonic beast na kapangyarihan ay mapapasa kanya. Simula raw nang simula siyang kumain ng ganito ay nagiging madali na lang ang kanyang pag-adapt dito sa lugar kung nasaan siya ngayon. At habang kinuha niya ang bagay sa kanyang likod ay malalim ang kanyang iniisip. Dahil mukhang ang katawan raw na kanyang pagmamay-ari ngayon ay dating pagmamay-ari ng isang taong may katayuang third-class mercenary, at ngayon lang din daw niya naisip na kaya pala niyang basahin kung ano ang nakasulat sa bagong mundo niya na ito. Nagtataka raw talaga siya dahil kahit hindi pamilyar ang sulat sa badge ay makakaya pa rin niyang basahin. Kung mayroon daw badge na ganito ay ang ibig sabihin lang nito ay mayroong mga tao ang nakatira sa mundong ito. Napansin din ng ating bida na tuluyan ang sumikat ang liwanag ng araw sa kagubatan. At nabigla siya dahil mayroon siyang nakitang bagay sa lupa, kaya napapatanong siya na kung ano naman raw itong bagay na naiwan dito sa ilalim ng kagubatan. Nang malinaw niyang nakita kung anong bagay ang kanyang nakita ay kanyang nalaman na isa pala itong trap para sa mga demonic beast. Dahil dito ay naging seryoso ang ating bida sa kanyang mga natuklasan, at sabay tumakbo siya ng mabilis dahil ang ibig sabihin raw nito ay mayroong mga tao sa hindi lang kalayuan sa kanyang kinaroroonan. Nang pagdating niya sa pinakaunahan ay napatigil siya sa kanyang pagtakbo dahil nakita niya ang isang maliit na bahay. Kaya natulala na lang itong ating bida na napapatanong kung bakit mayroong bahay dito. Upang suriin kung ano ang nasa loob ng bahay ay kanyang binuksan ang pintuan, sabay kanyang sinisigaw kung mayroon raw bang tao na nakatira dito. At natuon ang pansin ng ating bida sa isang libro na nasa itaas ng lamesa. Kaya agad niya itong nilapitan upang tingnan kung ano ang nilalaman ng libro. Sa sandaling binuksan ng ating bida ang libro ay doon niya nalaman na ang nilalaman pala nito ay isang record sa larangan ng kaharian ng Demon Realm. Nalaman din niya na halos mga kasaysayan sa lugar na ito ang nakasaad, at napansin niya na napaka-detalyado ang nakasulat. Kung gusto raw niyang mabuhay sa mundo na ito ay napakahalaga ng libro na ito para sa kanya. Ngunit sa kabila ng iniisip ng ating bida patungkol sa libro ay mayroong isang tao ang bigla na lang tumayo sa labas ng pintuan, sabay tinanong niya ang ating bida na kung sino raw ba ito, kaya agad na lumingon ang ating bida sa kanyang likod na nagtataka sa matanda na biglang dumating. Makikita ang matanda na kanyang itinutok ang kanyang crossbow sa ating bida na nagbigay ng babala na kung hindi raw sasagutin ng maayos ang kanyang katanungan ay hindi siya magdadalawang isip na wasakin ang kanyang bungo. Sa isip-isip ng ating bida na bakit hindi masaya ang tao na ito na mayroon siyang ibang tao na nakita iniisip raw ba ng matandang ito na isa siyang magnanakaw. Kaya agad na itinaas ng ating bida ang kanyang kamay na kanyang ipinaliwanag sa matanda na hindi lang raw sila nagkaintindihan, mayroon lang raw siyang nakitang bahay sa gitna ng kagubatan, kaya pumasok siya dahil sa kuryusidad. Pero pag-alit lang siyang pinaalis ng matanda sa loob ng kanyang bahay, dahil wala raw siyang kinalaman kung ano ang mga hinahanap ng ating bida. Sumagot ang ating bida sa matanda na kanya raw siyang nauunawaan kung bakit ganito na lang ang kanyang reaksyon. Sabay hinawakan ng ating bida ang libro sa lamesa, at kanyang hiniling sa matanda na gusto niyang mabasa ang libro kaya maaari raw bang ipahiram ito sa kanya, kanya siyang babayaran kung ano ang kanyang mga kinakailangan. Nagtanong ang matanda sa ating bida na kung ano naman ang kanyang gagawin sakaling tumanggi siya na ipahiram ang libro.
Kaya naging seryoso ang ating bida na kanyang iniisip na kinakailangan talaga niya itong libro. Kung hindi raw ipapahiram ng matanda ang libro ay wala siyang ibang magagawa kung hindi patayin ang matanda. Wika pa niya sa matanda na kung hindi ipapahiram ng matanda itong libro ay baka kinakailangan pa niyang maging isang magnanakaw. Dahil dito, makikita ang dalawa ay naghahanda ng kani-kanilang mga sandata, halata sa mukha nitong matanda na talagang kanyang ipapaputok ang kanyang crossbow sakaling kumilos ang ating bida. Sa isip-isip ng ating bida habang hindi maalis ang kanyang tingin sa matanda na hindi raw niya alam kung gaano kalakas itong matanda, pero hindi siya maniniwala na matatalo siya ng matanda. Sa kabila ng mainit na tensyon ay biglang napabuntong hininga itong matanda, at sabay kanyang ibinaba ang kanyang crossbow na kanyang sinabi na ngayon lang raw niya naisip na ang isang magnanakaw ay hindi humihiling na basahin ang isang libro, at ipinakilala din niya ang kanyang sarili, siya raw ay si Hector. Sa pagpapakilala ng matanda ay dito ipinakilala din ng ating bida ang kanyang pangalan, siya ay si Kim Woo-jin, pero sa kanyang isip-isip na bigla na lang raw ibinaba nitong matanda ang kanyang sandata. Sa sandaling narinig ni Hector ang pangalan ng ating bida ay napapaisip siya dahil kakaiba raw ang kanyang pangalan, at masyadong mahirap banggitin. Kaya bahagyang nabigla si Kim Woo-jin dahil itong matanda ay hirap banggitin ang kanyang pangalan, upang hindi na mahirapan si Hector ay iminungkahi niya na tawagin na lang siyang Jin. Wika pa ni Hector kay Jin na kanya raw naiintindihan kung ano ang sinabi ni Jin, ngunit ang libro ay mahalaga din sa kanya, kaya hindi niya ito maibibigay. Kung gusto niyang basahin ang libro ay manatili siya dito hanggang matapos niyang mabasa ang libro. At bilang kapalit sa pagbasa niya sa kanyang libro ay gusto niya na tulungan muna siya ni Jin sa mga gawain na pangbahay, kaya sa sandaling narinig yun ni Jin ay agad siyang nagpasalamat. Makalipas nag-ilang mga oras nang tuluyan ng lumubog ang araw, makikita sa loob ng bahay na nakapagluto na sila ng kanilang hapunan. Doon lang din nalaman ni Jin na itong si Hector na nagmamay-ari ng bahay na kanyang tinutuluyan ay isang mabait na tao. At nang naluto na ang pagkain ay agad na silang kumain, wika pa ni Hector kay Jin na kumain lang siya ng marami. Pero makikita lang itong si Jin na hindi maalis ang kanyang tingin sa pagkain dahil sa tagal-tagal ay ngayon lang siya makakain ng totoong niluto na pagkain. Nang isinubo na ni Jin ang kutsara sa kanyang bibig ay napaiyak siya dahil itong si Hector ay parang hulog ng langit, masyado raw masarap itong pagkain, doon lang din niya nalaman na itong si Hector ay umaalis kapag araw upang mag-hunting. Nang sumapit ang kinabukasan ay nakapagbihis na ng damit si Hector upang muling mag-hunting, kaya tinanong siya ni Jin na kung muli na naman raw ba siyang aalis, na pinasangayunan naman ni Hector ang tanong sa kanya ni Jin. Habang hindi maalis ang tingin ni Jin kay Hector ay naalala niya ang ipinaliwanag sa kanya ni Hector na kaya siya umaalis kapag araw ay upang hanapin ang isang demonic beast na pumatay sa kanyang mga kasama para makapaghiganti. Napansin din niya na kahit ang malakas na si Hector ay kinakabahan kapag kanilang pinag-usapan ang patungkol sa demonic beast na kanyang hinahanap. Kung ganoon ay natitiyak niya na masyado talagang malakas ang halimaw na tinutukoy ni Hector. Nang nakaalis na si Hector ay ibinuklat na ni Jin ang libro upang kanya nang simulan ang pagbabasa nito. Sa pinakasimula ng kwento na nakasulat sa libro ay ang patungkol sa Northern Empire. Nakasaad sa libro na binulag ng kasakiman ang isang hari sa Hilagang Imperyo. Dahil inilapat niya ang kanyang kamay sa pintuan patungo sa ibang mundo, sinasabing taglay nito ang katotohanan ng lahat ng bagay at isang napakalaking kapangyarihan. Simula ng araw na yun ay doon na nagsimula ang malaking sakuna sa kanilang buong mundo. Dahil ang mga makapangyarihan na mga demonic beast na nagmula sa kabilang mundo ay lumabas galing sa pintuan, sa loob lang ng 9 na taon ay ginawa ng mga demonyo ang Hilagang Kaharian na isang kaharian ng mga demonyo. Kaya bilang tugon maraming mga paksayo ng mga tao ang nagkaisa at nagsanib puwersa. At doon nabuo ang Church Alliance, at nagtayo ang Church Alliance ng malaking harang upang pigilan ang paglaganap ng Demon Realm. Matapos mabasa ni Jin ang kwento ay agad na niyang isinara ang libro ni Hector, at nasabi din niya sa kanyang sarili na talagang maraming kapaki-pakinabang na mga impormasyon dito sa libro. Nalaman din niya na kapag mas lumalim siya sa Demon Realm ay mas lalong lumalakas ang mga Demon Beast na kanyang makakaharap, at ngayon lang din niya naisip na kapag mas malapit siya sa liwanag ay mas naging mahina ang nakakaharap niya na mga Demon Beast. Samantalang makikita naman itong si Hector na mabilis na tumakbo papunta sa kanyang bahay. Pero itong si Jin na nasa loob ng bahay ay kanyang iniisip kung gaano raw ba talaga kalalim ang Demon Realm.
Mahahalata din sa mukha ni Hector na lubos siyang nag-alala na parabang mayroong humahabol sa kanya na isang malakas na demon beast. Ang humahabol pala kay Hector ay walang iba kung hindi itong 5 mga lobo na pinamumunuan ng lobo na kulay kahel. Makikita si Hector na siya ay pawis na pawis sa walang tigil niya na pagtakbo upang hindi siya maabutan ng mga lobo. Sa sandaling sobrang lapit na kay Hector ang 3 mga lobo ay tumalon ito ng sobrang taas, kaya agad si Hector na huminto sa kanyang pagtakbo, at sabay kanyang pinaputok ang kanyang crossbow upang patamaan ang mga lobo na sobrang lapit na sa kanya. Ngunit walang epekto sa mga lobo ang mga pinakawalan na palaso ni Hector dahil agad lang itong inilihis ng 2 lobo gamit ang kanilang mga kamay. Samantalang itong isa ay kanya nang ipinagpatuloy ang kanyang pagtakbo upang sakmalin si Hector para gawing pagkain. Kaya masyadong kinakabahan si Hector sa mga nangyari na lumabas ang pawis sa kanyang mukha na kanyang pinapahinahon ang kanyang sarili sa ganitong sitwasyon. Upang makatakas ay mabilis na tumakbo si Hector papunta sa kanyang bahay, ngunit sa harapan ng kanyang bahay ay nandoon si Jean na naglakad habang hawak-hawak ang kanyang espada. Kahit alam ni Jean na mayroong mga lobo ang nagwawala na humahabol kay Hector ay wala itong pakialam bagkus seryoso lang niyang tinitingnan ang mga lobo na humahabol kay Hector. Itong si Hector na mabilis na tumakbo ay kanyang sinigawan si Jean na magmadali na itong tumakas, dahil masyadong mapanganib sa lugar na ito. Pero ang labis na ikinabigla ni Hector dahil imbis na tumakbo si Jean para tumakas sa mga lobo ay tumakbo lang ito para salubungin ang nagwawala na lobo. Kaya mapapansin sa mukha ni Hector na lumingon siya kay Jean na masyadong nag-alala sa maaring sapitin ni Jean sa mga lobo. Ngunit itong si Jean ay tahimik lang na walang pakialam sa mga babala sa kanya ni Hector kung gaano kamapanganib ang mga lobo. Kasunod nito ay tumalon si Jean ng sobrang taas upang kanyang hampasin ng kanyang espada ang lobo, habang itong lobo sa ibaba ay kanyang inaabangan ng ating bida. Sabay inangat ng lobo ang isa niyang kamay upang kanyang pigilan ang ilulunsad na pag-atake ni Jean. Pero wala itong epekto dahil sa isang hampas lang ni Jean ng kanyang espada ay nahati sa 2 ang katawan ng lobo. At nang nakalapag na si Jean sa lupa ay sumambulat sa kanyang likod ang katawan ng lobo na nahati na sa 2 sa isang iglap. Sa sandaling bumagsak sa lupa ang katawan ng lobo ay napatigil sa pagtakbo ang iba pang mga lobo. Makikita itong pinuno ng lobo na siya ay galit na galit sa ating bida nang dahil sa pagpatay sa kanyang isang tagasunod. Si Hector nang kanyang nakita kung paano pinatay ni Jean ang lobo ay hindi siya makapaniwala na sa isang atake lang ay nagawa niyang napabagsak ang lobo. Paano raw na sa isang atake lang ay nagawa ni Jean na napatay ang isang napakalakas na lobo? At nagulat si Hector dahil biglang tinawag ni Jean ang kanyang pangalan, tanong pa ni Jean kay Hector na kung ang ganito raw ba na demonic beast ay itinuturing na nilang sobrang lakas. Sumagot si Hector kay Jean na ang halimaw na kanyang napatay ay ang tinatawag na werewolf. At ang kanyang tinatanong kung ito ba ay malakas ay ang masasabi lang niya na totoo na talagang malakas ang mga nilalang na ito. Sa sagot na ibinigay ni Hector ay agad na naunawaan ni Jean ang lahat kung bakit natawag ni Hector na malakas ang katulad ng isang werewolf. Wika pa ni Jean na kung ganoon, aalamin na lang niya ang mga detalye pagkatapos niyang asikasuhin ang lahat. Makikita ang maraming mga werewolf na sila ay naghahanda upang sabay-sabay nilang atakihin ang ating bida. Habang naghahanda ng kanyang espada ay nasabi ni Jean na itong mga werewolf na nasa 40 ang bilang ay sa tingin niya ay hindi naman sila malakas, pero sapat na din ang kanilang lakas at bilang para mapahamak siya kapag hindi siya nag-ingat. Imbis na kanya raw labanan ang lahat ng mga werewolf ay kanya na lang puputulan ang lalamunan ng mukhang leader sa kanila, at pagkatapos ay kanyang dudurugin ang moral sa natira. Doon ay tiningnan ni Jean ang pinuno ng mga werewolf, at napansin niya na masyadong malaki ang pangangatawan nitong werewolf, at nakatayo siya sa pinakaharapan ng kanilang grupo. Habang naghahanda si Jean upang patayin ang pinuno ng mga werewolf ay nagpapalabas siya ng nakakakilabot na enerhiya sa kanyang katawan, kinakailangan raw talaga na mabilis niyang mapatay itong pinuno ng mga werewolf. Makikita itong pinuno ng mga werewolf na siya ay galit na naghahanda sa kanyang sarili, habang mapapansin naman ang mga mata ni Jean na ito ay nanlilisik na nakatingin sa pinuno ng mga werewolf. Dahil dito, ang kanina na galit na pinuno ng mga werewolf ay hindi na makatingin sa mga mata ng ating bida, at sabay lumingon siya sa kanyang likod. Ang kanyang isang tagasunod nang napansin niya na bigla na lang tumalikod ang kanyang pinuno ay nagtataka kung bakit ganito ang kilos ng kanilang pinuno. At ang labis na ikinagulat ng mga werewolf dahil bigla na lang tumakbo ng mabilis ang kanilang pinuno,
Kaya nanlaki na lang ang mga mata sa bawat isa sa kanila. Nang nasa unahan na ang kanilang pinuno ay nagbigay siya ng utos sa kanyang mga tagasunod na magmadali na silang tumakas. Ngunit makikita lang ang karamihan sa mga werewolf na sila ay nagtataka pa rin kung bakit bigla na lang naging ganito ang kanilang pinuno. Maging si Jean ay nagtataka kung bakit bigla na lang tumakbo ng mabilis ang maraming mga werewolf kahit hindi pa siya umatake. Si Hector na nakasaksi sa mga nangyari ay masyadong nagulat kung bakit tumakas ang mga werewolf, kilala pa naman daw sa tapang ang mga werewolf na walang inaatrasan. Sa isip-isip naman ni Jean na ang pinuno raw ng mga werewolf ay marunong tumingin kung ano ang kanyang sitwasyon. Makikita itong pinuno ng mga werewolf na siya ay tumakbo ng mabilis papunta sa loob ng kagubatan. At sa ilang sandali ay natapos na sila Jean at Hector na kanilang kunin ang parte sa katawan ng werewolf na kanilang napatay. Ipinaliwanag pa ni Hector kay Jean na ang parte sa katawan ng werewolf na kanilang napatay ay nagkakahalaga ng 40 na gold coin, ganitong halaga ang pabuya sa werewolf na napatay ni Jean. Si Jean nang kanyang nalaman na ganoon ang halaga ng werewolf na kanyang napatay ay nasabi niya na masyado raw malaki ang ganoon na halaga. At ang mas ikinagulat ni Jean dahil nang ipinaliwanag sa kanya ni Hector na ang ganoon raw na halaga ng pera ay maaari na siyang mabuhay ng komportable nang hindi nagtatrabaho sa loob ng 6 hanggang 7 taon. Kaya nasabi ni Jean sa kanyang sarili na hindi raw niya inaakala na ang ganito kahina na werewolf ay mayroong malaking halaga ang patong sa ulo. Kaya napangiti na lang si Jean sa kanyang mga nalaman, dahil kapag muli na naman siyang maubusan ng pera ay ang dapat lang niyang gawin ay maghanap ng ganitong lobo at kanyang patayin, at patuloy lang siyang magkakaroon ng malaking halaga ng pera. At marahil mas madali ang kanyang pamumuhay dito kumpara sa nakalipas na 12 na taon. Doon ay isa-isa nang inilagay ni Hector sa sako ang mga parte sa katawan ng lobo, at ipinadala din niya kay Jean ang isang mapa at isang supot ng pilak. Wika pa ni Hector kay Jean na kunin niya itong lahat at pumunta doon sa Pioneer Village at kanyang hanapin ang nagngangalang Jacob na nakamarka sa mapa. Kapag nakita na niya si Jacob ay bibilhin ng tao na iyon ang balat ng werewolf sa tamang halaga. Tanong naman ni Jean kay Hector na kung ayos lang raw ba kay Hector na ibibigay na lang sa kanya ang isang bagay na ganito kahalaga. Paliwanag naman ni Hector na si Jean naman talaga ang pumatay sa werewolf, kaya ang tangi lang niyang magagawa ay magbayad, at di ba't ipinaliwanag na niya kay Jean na mayroon siyang sama ng loob sa lobo na kanyang napatay. Sabay inabot ni Hector ang kanyang kamay kay Jean at nagpapasalamat sa pagtulong ni Jean upang siya ay makapaghiganti, at sana magkikita pa silang dalawang muli kapag nagkaroon ulit ng pagkakataon. Nang sila ay nagkamayan ay nagpasalamat din ang ating bida sa lahat ng naitulong sa kanya ni Hector. Sa ilang sandali dito sa labas ng bahay ni Hector, makikita si Jean na siya ay papaalis bitbit ang mga materyales galing sa werewolf na kanyang napatay at upang tumungo sa Pioneer Village. Nang nakaalis na si Jean sa bahay ni Hector ay naglakbay siya sa masukal na kagubatan. Habang siya ay naglalakad sa kagubatan ay makikita sa itaas ng kabundukan ang pinuno ng mga werewolf na kanyang tinitingnan si Jean. Mapapansin sa kilos nitong werewolf na gusto niyang sundan si Jean kung saan ito pupunta, at habang hindi maalis ang kanyang tingin sa ating bida ay mayroon itong masamang tingin. Makalipas ang maraming oras ay sa wakas nakarating na si Jean sa labas ng tarangkahan ng Pioneer Village, at sa harapan ng gate ay sinusuri ng mga bantay ang bawat taong gustong pumasok sa village. Habang tumingin-tingin si Jean sa labas ng village ay nasabi niya na ito raw pala ang Pioneer Village na binanggit sa kanya ni Hector. Nang sinuri na siya ng bantay ng tarangkahan ay nabigla siya dahil sa ganito raw kaliit na village ay kumpleto ang mga kagamitan ng bawat bantay na nandito. Nang nakapasok na si Jean sa loob ng village ay napansin niya sa kanyang likod ang maraming hindi mapagkakatiwalaan na mga kalalakihan na mayroong masamang tingin sa mga kagamitan na kanyang dala. Makikita ang dalawang lalaki na mukhang bandido sa kanyang likod na mayroong masamang binabalak. Kaya napapatanong si Jean sa kanyang sarili na kung bakit masama ang tingin sa kanya ng lahat ng tao na nandito, dahil raw ba sa isa siyang estranghero na ngayon lang nila nakita. Napansin niya sa lahat ng tao na kanyang nakakasalubong na sila ay naka-high alert. Sa mundo raw na ganito ay ang tanging mas mapanganib kumpara sa isang halimaw ay walang iba kung hindi ang mga tao, dahil ang karamihan sa kanila ay walang ibang iniisip kung hindi ang sarili nilang kasiyahan at mapapakinabangan. Sa ilang sandali ay nakarating na si Jean sa labas ng bahay painuman ng village. Nang siya ay pumasok sa loob ay makikita sa buong paligid ang maraming tao na mukhang mga bandido na sila ay nag-iinuman habang nag-uusap patungkol sa kanilang mga karanasan,
at ang iba ay makikita na sila ay nagsusugal. Sa kabila ng ingay ng buong lugar ay tahimik lang itong si Jean na dumaan sa kanilang harapan upang makipagkita sa tao na nagngangalang Jacob. Sabay umupo si Jean sa isang lamesa at agad siyang sinalubong ng isang lalaki na nagtanong na gusto raw ba niyang mag-order ng beer. Sumagot si Jean na hindi na kinakailangan, dahil mayroon siyang importante na tao na gustong makita. Tanong pa ni Jean sa lalaki na kung kilala raw ba niya ang tao na nagngangalang Jacob. Sa sandaling narinig ng lalaki na nasa gilid na hinahanap ni Jean si Jacob ay bigla na lang siyang nagsalita. Wika pa ng lalaki kay Jean na siya raw si Jacob na kanyang hinahanap, at nagtanong din siya kay Jean na kung ano ang kanyang kinakailangan. Sa isip-isip ni Jean na ito raw pala si Jacob, pakiramdam niya sa tao na ito ay isang manloloko. Doon ay ipinaliwanag ni Jean kay Jacob na sinabi sa kanya ng matanda na si Hector na dapat siyang makipagkita sa tao na nagngangalang Jacob, dahil siya lang ang bumibili ng balat ng werewolf sa tamang presyo. Nang narinig ni Jacob na mayroong ibebenta si Jean na isang balat ng werewolf ay hindi niya mapigilan na sumigaw na hindi makapaniwala. Wika pa ni Jacob sa ating bida na sinasabi raw ba niya na ang matanda na si Hector ay nakapatay ng isang werewolf. Habang sinusuri ni Jacob ang laman ng mga dala ni Jean ay naging seryoso ang ating bida dahil inaakala raw ng tao na ito na si Hector ang nakapatay sa werewolf. Sa ngayon ay hindi na lang niya pag-aksayahan ng oras na itama ang maling akala nitong si Jacob. Sa sandaling nakumpirma nitong si Jacob na talagang balat ng werewolf ang dala ni Jean ay lubos siyang humanga dahil talagang balat ng werewolf itong kanyang nakita. Habang patuloy na nagtanong si Jacob na paano pinatay ng matandang si Hector ang werewolf ay ang ibang mga kalalakihan naman sa paligid ni Jean ay kanila nang hinahanda ang kanilang mga sandata. Hindi raw talaga niya inaasahan na sa kabila ng edad ni Hector ay nagawa niyang makapatay ng isang werewolf. Talagang hindi pa rin nagbabago si Hector. Kung ano si Hector noon ay magpasa hanggang ngayon ay siya pa rin si Hector. Dagdag pa na sinabi ni Jacob habang mayroong masamang ngiti na noon pa man raw ay naniniwala na siya na makakaya itong gawin ni Hector. Hindi nagtagal ay pinalibutan na si Jean ng mga kalalakihan na mga tauhan ni Jacob upang kunin ng walang bayad ang balat ng werewolf. Dahil dito, nagtanong si Jean sa lahat ng mga kalalakihan at kay Jacob na nakapalibot sa kanya na kung ano raw ba ang kanilang ginagawa. Sumagot si Jacob habang isinabit sa kanyang ulo ang balat ng werewolf na hindi raw bahalata kung ano ang kanilang ginagawa, ang mas mabuti lang niyang gawin ngayon ay umalis hanggat maaga kung gusto pa niyang mabuhay. Kaya wala na lang ibang nagawa si Jean kung hindi ang napabuntong hininga na kanyang sinabihan si Jacob na sa napansin raw niya ngayon ay talagang sapat ang tiwala ni Hector kay Jacob upang ipadala siya dito. Siya raw ba ang nagplano ng kasunduan kay Hector, para linlangin ang matanda? Nang narinig ni Jacob ang mga binanggit ni Jean ay hindi niya ito nagustuhan na kanyang pinatahimik dahil ang ginawa lang naman raw niya ay nag-invest. At isa pa ay sobrang layo kung nasaan ngayon si Hector kaya masyado na siyang nalugi sa pagbibigay sa kanya ng mga supply. Dagdag pa ni Jacob na kinakailangan raw niya ang balat nitong werewolf upang mabawi ang lahat ng nawala sa kanya. Sa mga hindi magagandang salita ang mga lumalabas sa bibig ni Jacob ay masyado nang nainis ang ating bida na kanyang iniisip na kung tama raw ba na kanya na lang patayin ang tao na ito. Kaya ikinuyom na lang ni Jean ang kanyang kamao na kanyang pinipilit ang kanyang sarili na hindi pumatay ng tao. Hindi raw niya kayang pumatay ng tao dahil lang sa isang simpleng balat ng lobo, dapat magpasalamat raw ang tao na ito dahil mabait siya. Ngunit sa kabila ng pagpipigil ni Jean na hindi pumatay ng tao ay bigla na lang itinapon ni Jacob sa kanyang mukha ang alak sa baso. At binalaan din ni Jacob si Jean na huwag siyang maglakas ng loob na kunin ang kanyang punyal, kung hindi ay tiyak na dito na siya mamamatay. Hindi naman tumugon si Jean sa mga pinagsasabi ni Jacob, bagkus tumalikod lang ito. Kasunod nito ay naglakad si Jean papunta sa pintuan habang walang tigil pa rin siyang iniinsulto ni Jacob. Habang ang iba naman na mga tauhan ni Jacob ay pinagtawanan ng ating bida, dahil daw sa sobrang takot ay mas pinili na lang nitong umalis upang maligtas ang kanyang buhay. Itong si Jacob ay natuwa sa ginawang pasya ni Jean, ang ganoon raw ay isang matalino na desisyon. Ngunit nang pagtingin ni Jacob kung nasaan si Jean ay nagtataka siya kung ano ba ang ginagawa nito. Dahil pala imbis na lumabas si Jean ay nilagyan lang niya ng harang ang pintuan upang walang sino man ang makalabas. Nang nalagyan na ng harang ni Jean ang pintuan ay tinawag niya si Jacob, sabay lumingon si Jean na nanlilisik ang kanyang mga mata na kanyang sinabi na sa simula pa lang ay binabalak na raw ba ni Jacob na manloko ng isang tao, dapat sa leeg daw siya umatake hindi sa likod.
Pero tinawanan lang ni Jacob ang ating bida, binabawi na raw niya ang kanyang sinabi na isang matalino si Jean. Kasunod nito ay inutusan ni Jacob ang kanyang mga tauhan na patayin ang ating bida dahil hindi raw alam ng batang ito kung ano ang halaga ng kanyang buhay. Kahit papasugod na ang mga tauhan ni Jacob upang patayin si Jean ay nakatayo lang siya na hinihintay na sila ay makalapit. Kasabay nito ay agad na kinuha ni Jean ang kanyang sandata sa likod dahil ang mga tao raw na tulad nito ay hindi siya makokonsensya kapag kanya silang patayin. Nang hinampas na nitong lalaki ang ating bida ay nabigla siya dahil nagawang napigilan ni Jean ang kanyang atake nang hindi niya nakikita. Dahil sa isang hawi lang ni Jean sa kanyang espada ay madali lang niyang tinamaan ang sandata ng kalaban kahit halos hindi siya gumagalaw sa kanyang kinatatayuan. Mapapansin sa mga kamay nitong lalaki na ito ay nanginginig. Kaya nasabi ng lalaki sa kanyang sarili na bakit sobrang lakas ng puwersa ng paghampas sa kanyang espada. At laking gulat ng tauhan ni Jacob na umatake dahil hindi pa sila nakalapit ay nabigyan na siya ng sugat ng ating bida kaya nasabi niya na sobrang bilis raw ng binatang ito. Makikita itong isang kalbong mataba na tumalon siya sa gilid ni Jean upang kanyang hampasin si Jean, pero wala itong epekto dahil sa simpleng galaw lang ni Jean ay madali lang niyang naiwasan ang atake ng matabang kalbo. Bilang tugon ay kinuha ni Jean ang lamesa na tinamaan ng matabang kalbo, at sabay inihagis ito ni Jean na ikinabigla ng matabang kalbo ang bilis ng ating bida. Sa sandaling tumama ang lamesa sa mukha ng matabang kalbo ay napamura na lang ito, ngunit ang hindi niya alam dahil hinati ni Jean ang lamesa na maging ang matabang kalbo ay tinamaan kaya tumalsik ang maraming dugo. Makikita sa mukha ng ating bida na wala man lang itong reaksyon kahit tumalsik na sa kanya ang mga dugo sa tao na kanyang napatay. Na maging si Jacob ay lumabas ang maraming pawis sa kanyang mukha na kanyang natanong na kung saang lugar raw ba nanggaling ang ganitong halimaw. Imposible raw talaga na ang isang mandirigma na katulad nito ay hindi niya kilala sa ganitong lugar, sa ganito raw na takbo ay mamamatay lang siya ng walang kabuluhan. Makikita ang isang tauhan ni Jacob na umatake kay Jean na mabilis lang hinati ng ating bida ang kanyang katawan, at ang isa naman ay agad na iniwasan ni Jean ang malakas niyang suntok, at ang labis na ikinagulat ng lalaki dahil tinamaan siya ng malakas na suntok ni Jean sa sikmura. Hindi lang doon dahil sinaksak ni Jean ng kanyang espada ang tagiliran ng lalaki habang ang isang kamao ni Jean ay naghahanda upang bigyan pa ng isang suntok ang lalaki. Sa sandaling bumagsak na ang mga tauhan ni Jacob at wala ng buhay ay seryoso lang na nakatayo si Jean habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Kasunod nito ay tumingin si Jean kung nasaan nakatayo si Jacob upang ito na naman ang kanyang papatayin. Dahil dito, agad na sumigaw si Jacob sa mga natira niyang tauhan na kanyang inutusan silang lahat na tumakas. Sa utos ni Jacob ay takot na tumakbo silang lahat papunta sa bintana upang sa bintana sila dadaan para makalabas sa bahay inuman. Sa kanilang pagtakas ay agad silang tumalon sa bintana kaya makikita si Jacob na siya ay bumagsak sa lupa. Ngunit nang pagtingin ni Jacob sa kanyang harapan ay nagulat siya dahil mayroon siyang nakita na isang nilalang ang nakaabang sa kanila. Sa sandaling malinaw na nakita ni Jacob kung anong nilalang ang nakaabang sa kanila ay kanya itong nakilala. Ang nilalang pala ay walang iba kung hindi ang pinuno ng werewolf na galit, halatang gusto niyang lapain sila Jacob maging ang iba pa, kaya napapatanong si Jacob na bakit nandito sa village ang ganitong halimaw. Dahil hindi makaalis si Jacob upang makatakas dahil nakaabang sa kanyang harapan ang werewolf ay tuluyan na silang nahabol ni Jean. Kaya wala na lang silang ibang nagawa kung hindi ang nagmamakaawa kay Jean na huwag silang patayin. Sa sandaling napansin ni Jean ang pinuno ng mga werewolf na nakatayo sa kanilang harapan ay nagtataka siya, at naalala niya na ang nilalang raw pala na ito ay ang werewolf na tumakas sa kanyang mga kamay. Upang makumpirma ay tinanong ni Jean ang werewolf na kung siya raw ba ang kanyang nakaharap noong nakaraan. Pero tumingin lang ng diretso ang werewolf sa ating bida na tila ba mayroon itong sinasabi. Sa pag-aakala ni Jean na kaya nandito ang werewolf upang maghigante ay kanya itong tinanong na kaya raw ba siya pumunta dito dahil hinahanap na niya ang kanyang kamatayan. Sa sandaling narinig ng werewolf kung ano ang sinabi ni Jean ay nanginginig ang buo niyang katawan na masyadong natakot. Kaya upang hindi siya patayin ng ating bida ay bigla na lang kumilos ang werewolf na isang alagang aso na pinagalitan ng kanyang amo. Kaya wala na lang nasabi si Jean sa ginawang kilos ng werewolf, at napagtanto din niya kung ano ang ibig sabihin nito. Maging sila Jacob ay nagtataka din kung bakit kanina pa nakahiga sa lupa ang werewolf, dahil sa kanilang buong buhay ay ngayon pa lang sila nakakita na ang isang mabangis na halimaw ay kumilos ng ganito.
Kaya makikita ang tatlo ay natulala na lang na napanganga sa mga hindi inaasahan na mga nangyari. Sa isip-isip ni Jean na parang nagustuhan raw niya ang ugali nitong werewolf. Huwag raw na sabihin na ang nilalang na ito ay gustong sumunod sa kanya upang maging amo. Sabay itinuro ni Jean ang tatlo, at sa sandaling napagtanto ng tatlo kung ano ang ibig sabihin ni Jean ay masyado silang natakot. Utos pa ni Jean sa werewolf na lapain niya ang tatlo na nandito at siya na ang bahala sa kanila. Sa ibinigay na utos ng ating bida ay kumikinang ang mga mata nitong werewolf dahil sa wakas ay makakakain siya ng karne ng tao. Kasunod nito ay wala nang sinayang na oras ang werewolf dahil mabilis na siyang tumalon upang lapain na ang tatlo. Kaya makikita na walang awa na kinagat ng werewolf ang bawat isa sa kanila hanggang sa mawalan ng buhay. Si Jean na pinapanood ang mga kaganapan ay natuwa siya dahil maganda daw ang ginawa ng werewolf sa mga taong karapat-dapat na mamatay.